bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating video para guys, marami po ang makakita nito at maalam, magising sa katotohanan. Okay? Sabay-sabay muna tayo sa mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. At kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe na po para updated kayo lagi sa ating mga maiinit na balita. And yung mga cellphone ninyo, kung nakasubscribe kayo sa akin, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, kung meron tayong bagong uploads, o kung kung nagla-live tayo, okay? Malalaman nyo kapag nakasubscribe kayo. Okay? So, mahalaga na mag-subscribe, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Update patungkol kay Tatay Digong. Okay? So, heto na po yung update. Former President Rodrigo Roa Duterte is in good health condition after ongoing medical check-up. So, masaya po tayo ha na at least no sa mga nangyayari mayroon tayong balita na nakalap na mabuti ang kalagayan at ang health condition ni Tatay Digong. Sabi dito, Duterte during the call, the former president, ito ang sabi ng embassy ng Netherlands. Taga-embassy na ng Netherlands ang nagsabi dito. During the call, the former president conveyed, among others, that he underwent medical check-up and has received medical care and that he is generally fine. The former president then requested a visit by embassy consular officials and also asked the embassy to assist in request for a visit by his legal counsel and family member respectively. Okay, I hope ang Philippine Embassy natin sa Netherlands ay nagsasabi ng totoo. Na si Tatay Digong po ay nag-request po ng assistance na mapuntahan na siya ng mga legal counsel niya dyan at ang pamilya niya. Kasi nandun na po si Paulo Duterte at si VP Sara. Sana magkita sila at ma-check ni Paulo at ni VP Sara ang kalagayan ni Tatay Digong. So that malalaman natin kung ano yung mga pangangailangan ni Tatay Digong. Pero as of now, ang taong bayan po ay hindi talaga matanggap-tanggap ang kalagayan ngayon ni Tatay Digong. No? Hindi pa rin namin matanggap-tanggap. Kahit ganyan yung balita, Duterte doesn't deserve this kind of treatment na ilagay doon sa ICC. Okay? So, yun lang po ang aking dito. Ang sa amin lang, mabuhay ka Tatay Digong, no? And hope all is well. The truth shall prevail. Yun lang ang masasabi ko dyan. God bless sa'yo dyan, Tatay Digong. Okay?